Magandang araw po. Ako po si Zane. Nang mahanap ako ng tunay na mga magulang ko, nakilala ko si Patrick na anak nila. Umibig po ako kay Patrick kahit na may nobya na pala siya. Ngunit ang saya ko nang umamin siya sa akin na may gusto rin siya sa akin. Kahit na mali ang pag-ibig namin sa mata ng ibang tao, ipinaglaban niya ako. At ito po ang kwento ng buhay ko. Habang nakatambay si Zane sa labas ng bahay nila ng Lola Emmy niya, napatitig siya sa itim na kotse na huminto sa tapat ng bakuran nila. Nagtaka si Zane dahil walang nagagawi sa bahay nila na ganitong sasakyan dahil malayo sila sa bayan. Lola, may inaasahan po ba kayo na bisita? May kalakasan na tanong ni Zane sa lola niya na nasa loob ng bahay. Wala, iha. Bakit? Sagot ni Emmy. Napakunot noo si Zane nang may lumabas sa dalawang tao sa loob ng kotse, isang lalaki at isang babae. Magagarang kasuotan ng mga ito, halatang mayaman. Baka naliligaw? Nagtatakang bulong ni Zane. Good morning. Dito ba ang bahay ni Zane Lipata? Tanong ng babae. Opo, bakit po? Kabadong tanong ni Zane dahil baka may atraso siya sa mga ito. Ngumiting dalawa kay Zane. Napaluha pa ang babae. Pwede ba kaming pumasok? Hindi kami masama. Gusto ka lang naming makausap. Ako nga pala si Ronald. Ito naman si Gina, asawa ko. Pakilala ng lalaki. Teka po, tawagin ko lang si Lola. Hindi na hinintay ni Zane ang sagot ng dalawa, agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakatitig si Zane sa labas ng bakuran. Naroon ang lola niya, kausap ang mag-asawa. Nakikita ni Zane sa pagmumukha ng lola niya na malungkot ito habang tumatango at sa huli ay ngumiti. Zane, gusto ka nilang makausap. Huwag ka mag-alala. Silang matagal mo nang hinahanap. Nakangiting kausap ni Emmy kay Zane, ngunit ang mga mata ay malungkot dahil alam ng matanda na malalayo na sa kanyang pinalaki at tinuring na apo. Napaluha si Zane nang malaman na mga magulang pala niyang mag-asawa. Isinalaysay ni Gina ang nangyari kung bakit pinaampon si Zane. One night stand ang nangyari sa mga magulang ni Zane. Umalis sa ibang bansa si Ronald na hindi alam na nabuntis pala si Gina. Dahil sakitin at walang pera si Gina, pinaampon niya si Zane dahil hindi niya kaya alagaan ng bata. Nang magkita ulit sina Ronald at Gina, nagkabalikan sila at agad na pinahanap si Zane. Sumama si Zane sa mga magulang. Nagdalawang isip pa siya na iwan ng Lola Emmy niya dahil matanda na ito at walang kasama sa buhay. Napapayag siya nang sabihin ng ama na hahanap ito ng makakasama ng lola niya. Nasa harapan na ng malaking bahay si Zane, ang magiging tahanan na niya. Nang pumasok sila sa loob ng bahay, namangha si Zane dahil sa sobrang ganda. Hindi niya akalain na mayaman pala ang tunay na pamilya. Patrick, mabuti naabutan ka namin. Nahanap na namin ang kapatid mo. Saad ni Ronald. Nagulat si Zane dahil may kapatid pala siya. Hindi naman kasi nasali sa kwento ng ina na may kapatid siya. At lalong hindi niya inaasahan na ubod ng gwapo ang kapatid. Asul ang mga mata ng lalaki at parang hindi purong Pinoy. Zane, siya ang Kuya Patrick mo. Saad ni Gina. Hello Zane, mabuti nahanap ka na ni na mommy at daddy. Masaya kami na makakasama ka na namin. Nakangiting saad ni Patrick. Napatulala si Zane sa kagwapuhan ni Patrick. Lumalabas ang dalawang biloy ni Patrick tuwing nagsasalita ito. Nakadagdag pa sa kagwapuhan ng lalaki ang nunal nito na nasa baba ng mata. Zane, untag ni Gina. Po? Napapapikit-pikit na mga mata na sagot ni Zane. Ayos ka lang? Tanong ni Gina sa nag-aalalang boses. Opo. May naalala lang. Pagdadahilan ni Zane. Hello po, Kuya Patrick. Bati pabalik ni Zane. Halos hindi pa niya mabigkas ang kuya dahil parang ayaw niya tanggapin na kapatid si Patrick. Ngumiti si Patrick at ginulo ang buhok ni Zane. Aalis na ako.
Lumipas ang 1 linggo ni Zane sa bahay ng mga magulang. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil siguro nag-a-adjust pa siya sa bagong buhay. Ang dating matigas na higaan, ngayon ay sobrang lambot. Napakalaki ng kwarto niya na may banyo na. Ang lamig din sa loob dahil sa aircon. Sa bahay ng lola niya, preskong hangin ang pumapasok sa loob ng bahay nila na may mga butas. Isa sa pinoproblema ni Zane ay ang kapatid niyang si Patrick dahil parang may kakaiba siyang nararamdaman para dito. Mali na magkagusto sa kapatid. Yan ang tinatatak sa isipan ni Zane ngunit pasaway ang puso. Ayaw makinig. Nagsalo-salo sila sa hapag ng agahan. Naiilang si Zane dahil nakatitig sa kanya si Patrick. Hindi tuloy siya makasubo ng pagkain. Zane, gusto mo sumama? Pupunta ako sa mall para bumili ng bagong damit. Hindi ka kasi sumama kay mommy nung binilan ka niya ng mga gamit. Po? Oh, wag na po. Nakakahiya. Umiiling na tanggi ni Zane. Sumama ka na anak. Para naman makapasyal ka. 1 linggo ka na rito ngunit lagi ka nagkukulong sa kwarto mo. Saad ni Gina. Sige na iha, sumama ka na sa kuya mo. Pagkumbinsi pa ni Ronald. Napipilitang tumango si Zane. Sige po. Nang matapos sila kumain, naligo muna si Zane para sa pag-alis nila ni Patrick. Nasa sala na si Zane ngayon. Hinihintay na bumaba si Patrick. Naabutan niyang ina na may hawak na brown envelope. Zane, nandyan ka na pala. Pwedeng makisuyo sana ako. Pakibigay tong envelope kay Patrick. Nakangiting pakiusap ni Gina. Sige po. Kumatok ng 3 beses si Zane sa pinto ng kwarto ni Patrick. Nang walang sumagot, binuksan na niya at pumasok. Inilibot ni Zane ang paningin sa paligid. Lalaking-lalaking ayos ng kwarto at masarap sa ilong ang amoy ng paligid. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Patrick na walang suot na kahit ano. Namilog ang mga mata ni Zane at napatili. Anak, nagtalong na mahaba! Tili ni Zane. Nagkasalang inosente niyang mga mata, nakita lang naman niya ang napakalaking ahas ni Patrick. Shit! Malutong na mura ni Patrick. Nagmadaling kinuha niya ang tuwalya na nakalimutan dalhin sa pagpasok ng banyo. Hindi mabura sa isipan ni Zane ang malaking pagkalalaki ni Patrick at kahit anong pilit niya na hindi isipin yon. Parang tumatak na sa isipan niya. Mabilis na nagbihis si Patrick. Tumikim siya bago nagsalita. Bakit ka narito? Pinulot ni Zane ang envelope na nahulog at nakayukong ulo na iniabot kay Patrick. Pinapabigay po ni Mommy. Nauutal na sagot ni Zane. Parang natroma siya dahil sa nakita. Hindi niya akalain na ganon kalaki at itsura ng ari ng isang lalaki. Bumuntong hininga na kinuha ni Patrick ang envelope. Hintayin mo na lang ako sa sala. Hindi sumagot si Zane. Nagmamadaling naglakad siya palabas ng kwarto. Napahilot na lang ng sentido si Patrick. Hindi alam kung anong gagawin para mawala ang pagkailang ni Zane sa kanya. Una pa lang, alam ni Patrick na ilang si Zane sa kanya. Pansin niya yon dahil hindi makatitig ang dalaga ng matagal sa kanya. Habang nasa biyahe na sina Patrick at Zane papunta sa mall, wala silang imikan. Hanggang sa binasag ni Patrick ang katahimikan. Sorry kanina. Hindi ko kasi nadala ang towel ko. Namula ang buong mukha ni Zane dahil nanumbalik ang alaalang yon. Pilit nga niyang inaalis sa utak ang pangyayari na yon. Ayos lang po, Kuya Patrick. Kasalanan ko po. Kuya Pat na lang itawag mo sa akin. Sige po, Kuya Pat. Zane, sana huwag ka nang mailang sa akin. Mula nung dumating ka sa bahay, para kung may nakakahawa na sakit. Hindi mo ako kinakausap o tinitingnan man lang. Nakakatampo ka. Sorry po. Naiilang at nahiya po kasi ako. Ngumiti si Patrick at pinisil ang isang pisngi ni Zane. Ang cute mo talaga. Para kung may manika na little sister. Huwag ka na mailang sa akin.
Dahil pamilya na tayo. Kuya mo ko. Parang nais tumutol ni Zane na kapatid niya si Patrick. Ngunit kahit anong tanggi niya na kapatid si Patrick, iyon ang katotohanan. Sa isip ni Zane, siguro mawawala rin ang pagtingin niya kay Patrick kapag tumagal na dahil marirealize at matatanggap niya ang katotohanan. Habang pumipili si Patrick ng mga damit, nakasunod lang sa likod si Zane. Bagay ba? Tanong ni Patrick habang pinapakita ang black shirt na may print ng lion. Kahit ano namang damit, bagay po sa'yo. Nangiting sagot ni Zane. Gigil na pinisil ni Patrick ang pisngi ni Zane. Ang cute mo talaga. Kundi lang kita kapatid. Ano po? O wala. Dito ka lang. Magbayad muna ako tapos doon tayo sa kabila para bumili ng damit mo. O wag na. Marami nang binili si Mommy. It's okay. Ako naman ang bibili ng mga gamit mo. Mula sa sarili kong pera. Gusto kitang spoil. Tumango na lang si Zane at hindi na nakipagtalo pa. Siya na nga itong ililibre, mag-iinarte pa. Nang matapos magbayad si Patrick sa mga pinamili, agad silang naglakad palabas sa store. Habang naglalakad si Zane, hindi niya napansin ang paa ng mannequin kaya napatid siya. Ang dami kasing tumatakbo sa isipan niya kaya nawalang atensyon niya sa paglalakad. Mabuti na lang, nasa unahan lang si Patrick kaya sumubsob ang mukha ni Zane sa malapad na likod ni Patrick. Zane! Gulat na sambit ni Patrick. Parang kidlat ang galaw na hinarap si Zane upang alalayan. Ngunit mas lalong nagulat si Patrick nang mahawakan ang matambok at malambot na bagay. Umawang ang labi ni Zane nang makita na hawak ni Patrick ang kaliwa niyang dibdib. Pinisil-pisil pa ng lalaki. Nang mapagtanto ni Patrick kung anong nahawakan, para namang napapaso na binitawan nito. Oh shit! Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang? Natatarantang saad ni Patrick. Ayos lang po ako. Pulang-pula ang buong mukha ni Zane. Anong birong ginagawa ng tadhana para sa kanila ni Patrick? Una, nakita niya ang mala-anakondang alaga ni Patrick. Tapos ngayon, nahawakan ng lalaking dibdib niya. Napahilamos na mukha si Patrick dahil sa kapalpakan niya. I'm really sorry, Zane. Ayos lang po, Kuya Pat. Kasalanan ko, hindi ako nag-iingat. Bumuntong hininga si Patrick at tumango. Parang lagi kang tulala. Masyado yatang maraming tumatakbo sa isipan mo. Be attentive, Zane. Baka madisgrasya ka. Mabuti sana kung lagi akong nasa tabi mo para alalayan at iligtas ka. Hindi na po mauulit. Hinimas ni Patrick ang ulo ni Zane at ngumiti. Very good. Ayoko masaktan ka. Tumibok ng mabilis ang puso ni Zane. Alam niya na sinabi yun ni Patrick dahil kapatid siya nito pero umaasa ang puso ni Zane na may iba pa itong kahulugan. Pinukpok ni Zane ang sariling ulo dahil sa mga naiisip. Nakakadiring iniisip niya, lalo pat nagkakagusto siya sa sariling kapatid. Bakit naman kasi ubod ng gwapong lalaki? Saglit lang sila sa women's section dahil hindi naman namili si Zane. Si Patrick na lang pumili ng mga damit para sa dalaga. Gusto mo kumain? Nagugutom ka ba? Hindi. Gusto ko na umuwi. Tumango si Patrick. Sige, mukhang ayaw mo talaga gumala. Sana sa susunod magkaroon ka ng mood para gumala. Ipapasyal kita. Ngumiti lang si Zane bilang sagot. Ang ganda talaga ng mga mata mo kapag ngumingiti ka. Para kang buhay na manika. Gawin kaya kitang unan kapag matutulog ako. Napaiwas ng tingin si Zane kay Patrick dahil namula ang buong mukha niya. Mahinang natawa si Patrick dahil sa reaksyon ni Zane. Biro lang. Gusto ko lang na pag-aanin ng loob mo. Paanong hindi titibok ng mabilis ang puso ni Zane? Palangiti at laging tumatawa si Patrick kapag magkausap sila. Hindi mapigilan ni Zane na magkagusto sa lalaki dahil sa trato sa kanya kahit na alam niyang ginagawa yun ni Patrick dahil magkapatid sila. Nang makauwi sila sa bahay, sinalubong ng yakap ni Gina si Zane. Kamustang lakad niyo?
Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Gina. Opo, Mommy. Ma'am, nakatulala at tahimik lang si Zane. Ako lang yatang nag-enjoy dahil ako lang ang daldal ng daldal. Natawa si Gina. Naku, Pat. Nahihiya pa kasi si Zane. I know, ma'am. Kaya nga ginagawa kong best ko para maging komportable siya sa akin. Natigilan silang tatlo nang may dumating na babae. Malakas ang tunog ng takol nito tuwing hahakbang. Honey, I'm back! I missed you so much! Maarteng saad ng babae. Ngumuwi si Gina at palihim na umirap. Hindi kasi niya gusto si Laila para kay Patrick. Tanging si Ronald lang ang nagpupumilit na maikasal sina Patrick at Laila. Parang dinurog ng pino ang puso ni Zane dahil sa nalamang may nobya na pala si Patrick. Anong ginagawa mo rito? Matamlay at walang emosyon na tanong ni Patrick. Malamang, binibisitang fiancé ko. Sagot ni Laila. Then what? Ang harsh mo naman sa akin. Ikaw na nga tong binibisita. Nakangusong himutok ni Laila. Alam mo kung bakit tayo engaged. Stop acting, Laila. Sa labas na tayo mag-usap. Paalala ni Patrick tungkol sa kasunduan ng mga magulang nila. Umirap si Laila. I like you, Pat. Kaya masaya ako na ikaw ang mapapangasawa ko. Kinagat ni Zane ang ibabang labi. Ikakasal na pala ang taong unang nagpatibok ng puso niya. Bakit ba kasi siya nasasaktan? Wala naman siyang karapatan dahil magkapatid sila ni Patrick. Mali ang nararamdaman niya. Nakahiga na sa kama si Zane. Nakatulala siya sa kisame at naglalaro sa isipan ang tungkol sa pagpapakasal ni Patrick. Pero napapaisip siya bakit parang hindi masaya si Patrick na ikakasal na ito kay Laila. At ano yung kasunduan ang sinasabi ni Patrick. Ginulo ni Zane ang buhok at namaluktot habang yakap ang unan. Hindi na malaya ni Zane na nakatulog na pala siya sa rami ng iniisip. Zane, napakaganda mo. Gusto kita kahit bawal. Malambing at puno ng suyo na saad ni Patrick. Gusto rin kita, Kuya Pat. Sagot naman ni Zane habang napapikit ang mga mata dahil unti-unting lumalapit ang mukha ni Patrick. Napaungol ng mahaba si Zane dahil sa pagsisid ni Patrick sa perlas niya. Kuya Pat! Nababaliw na ungol ni Zane. Hanggang sa napabalikwas ng upo si Zane. Anak ng tuwang sunog! Anong klaseng panaginip yun? Hinihingal at hindi makapaniwalang saad ni Zane. Zane. Mapang-akit na saad ni Patrick. Dumakong tingin ni Zane sa pader sa tabi ng cabinet dahil naroon si Patrick nakatayo. Kuya Pat? Utal na sambit ni Zane at pinikit-pikit ang mga mata ngunit nang dumilat siya, wala na roon si Patrick. Nasampal ni Zane ang sariling pisngi dahil nag-iilusyon na siya. Nababaliw na nga siya dahil sa sobrang pag-iisip kay Patrick. Hanggang sa pagligo ni Zane, naroon ang ilusyon ni Patrick. Inaakit siya. Tigilan mo na ako! Parang nababaliw na sigaw ni Zane sa harap ng salamin dahil naroon na naman si Patrick. Lukot ang mukha ni Zane habang papunta sa kusina. Kumakalam na kasing sikmura niya. 9:00 na pala ng umaga. Napahabang tulog niya dahil sa nakakaloka niyang panaginip. Wala pang karanasan si Zane pagdating sa sex, kaya gulong-gulong utak niya bakit napanaginipan niya ang ganon. Habang nagtitimpla ng gatas si Zane, nahagip sa gilid ng mata niya na nakatayo sa di kalayuan si Patrick. Tumingin si Zane sa kinaroroonan ni Patrick. Matamis ang ngiti ng lalaki kaya napasimangot siya. Umalis ka na nga sabi. Ginugulo mong utak ko. Galit na sigaw ni Zane, sabay bato ng kutsara kay Patrick. Sapol ito sa noo. Nang makita ni Zane ang pagsirit ng dugo sa noo ni Patrick, napatakip siya ng bibig. Oh, what the fuck? Malutong na mura ni Patrick. Ala, Kuya Pat, ikaw na ba yan? Anong akala mo sa akin? Multo? Nakasimangot na tanong ni Patrick. Nang kapain niya ang noo, napangiwi siya dahil may dugo.
Natatarantang sigaw ni Zane. Nag-alalang nilapitan niya si Patrick para tingnan ang dumugo nitong noo. Sorry talaga Kuya Pat, akala ko hindi ikaw. Malabo na ba ang paningin mo? Huwag ka umiyak, ayos lang ako. Malayo to sa bituka. Suminghot-singhot si Zane at pinunasan ang namumuong luha sa mga mata. Sorry po talaga Kuya Pat. May problema ka ba, Zane? Sabihin mo lang sa amin. Wala po. Nasobrahan lang po ako sa imahinasyon. Bumutong hininga si Patrick at mahinang tinapik-tapik ang ulo ni Zane. Basta kapag may problema ka, magsabi ka lang. Huwag ka mahiya. Pamilya tayo. Opo, yung noo mo po gamutin natin. Umiling si Patrick. Huwag na, maliit na galos lang to. Kumain ka na. Hindi ka na ginising ni Mommy kanina kasi nakita raw niya na sobrang himbing ng tulog mo. Habang kumakain si Zane, hindi siya makalunok ng maayos dahil pinapanood siya ni Patrick. Nakagat ni Zane ang labi nang ngumiti si Patrick. Ang cute mo talaga. Kagigil lang, matambok mo na pisngi. Namula ang mukha ni Zane dahil kinilig siya sa sinabi ni Patrick. Malaman ang katawan ni Zane kahit chubby. Maganda ang hubog ng katawan niya at may maamong mukha. Zane, kising ka na pala. Aalis pala kami ng daddy mo. Mawawala kami ng 1 buwan. Si Kuya Patrick mo munang bahala sa'yo. Saad ni Gina. Saan po kayo pupunta? Sa London. Aasikasuhin namin ang farm doon. Palakasin ng daddy mo na bilhin ng katabing lote para mapalawak pang farm. Gusto mo sumama? Sagot ni Gina. Hindi na po. Dito na lang ako. Ngumiti si Gina at hinaplos ang ulo ni Zane. Kahit gusto kitang pilitin na isama. Pero trabahong punta namin dun. Baka mabobore ka lang. Saka na tayong 4 magtungo ron kapag magbabakasyon tayo. Mom, pwede ko ipasyal si Zane sa resort natin? Ngumiti ng malapad si Gina at tumango. That's a good idea, Pat. Sure akong mag-e-enjoy si Zane dahil magandang tanawin doon at malinaw pang tubig dagat. Zane, gusto mo pumunta tayo ron? Sure akong magugustuhan mong lugar na yon. Baka po makaabala ako sa'yo. Natatawang pinisil ni Patrick ang tungki ng ilong ni Zane. No, Lil Sis. Hindi ka magiging abala sa akin. Wala naman akong schedule meeting ngayong buwan. Pumayag ka na anak. Para naman makapag-bonding kayo ng kuya mo. Kumbinsi pa ni Gina. Nahihiyang ngumiti si Zane at tumango. Sige po. Good. Nang makaalis sa mga magulang ni Zane patungo sa London, kinabukasan, nagtungo naman sina Patrick at Zane sa Palawan, sa private resort ng pamilya nila. Naghugis bilog ang mga labi ni Zane habang ang mga mata ay nanlalaki dahil sa pagkamangha sa ganda ng tanawin. Napapikit na mga mata si Zane nang umihip ang malakas na hanging amoy dagat ito. Sumakay pa sila ni Patrick ng yate para makatawid sa isla. Pagmamayari ba ng pamilya to? Oo, pero sa'yo ibibigay ni Mom and Dad. Sa'yong isla na to. Laglag ang panga ni Zane dahil sa pagkabigla. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng sariling isla. Bakit sa akin? Ngumiti si Patrick at pinisil ang pisngi ni Zane. Dahil na kanila. Tara na, pasok tayo sa rest house. May iilang tao na nakikita si Zane. Sa tingin niya, ang mga ito ang nag-aalaga at nagbabantay sa isla. Hinawakan ni Patrick ang kamay ni Zane at naglakad sila papasok sa rest house. Hindi maiwasan ni Zane kiligin dahil sa magkahawak kamay nilang dalawa. Para silang magjowa na nagbabakasyon. Ipiniling ni Zane ang ulo dahil sa naisip. Pinag-iisipan niya ng mali siya ang magkahawak kamay nila ni Patrick. Naispukpukin ni Zane ang ulo para ipaalala na magkapatid sila. Huminto sila sa tapat ng pinto at binuksan ito ni Patrick. Magpahinga ka muna. Tumango si Zane at naglakad na papasok. Nang makahiga siya sa kama, bumuntong hininga siya. Sana hindi na lang ako pumayag na pumunta rito. Nababaliw ang puso ko kapag malapit siya.
Abnormal yata tong puso ko. Nagkakagusto sa sariling kapatid. Parang nababaliw na sinabunutan ni Zane ang sariling buhok. Nagpagulang-gulong siya sa kama habang nakasabunot pa rin sa buhok. May sira yata ang puso ko. Pati ulo ko nasisira na. Nakatulog si Zane dahil sa pakikipagtalo sa sarili tungkol sa pagtingin niya kay Patrick. Napabalikwas ng upo si Zane habang hinihingal at tagaktak ang mga pawis. Napanaginipan na naman niya ang malaswang kaganapan nila ni Patrick. Malala na ang utak ko. Pinagnanasaan ko ba ang sarili kong kapatid? Tumingin si Zane sa wall clock at nakitang mag-aalas 7 na ng gabi. Napahabang tulog ko. Inayos muna ni Zane ang sarili bago lumabas sa kwarto. Nagulat pa siya nang makita na nakasandal sa labas ng pader si Patrick. At nang makita ni Patrick na lumabas na si Zane sa kwarto, ngumiting lalaki. Kuya Pat? Mabuti, gising ka na. Tara, sa labas tayo magapunan. Nagpaihaw ako kay Mang Erto ng isda at pusit. Kanina ka pa rito? Medyo. Nakangiting sagot ni Patrick. Bakit hindi mo na lang po ako ginising? Naghintay ka pa tuloy. Mukhang masarap ang tulog mo. Nakangiti ka pa kasi kaya hindi kita ginising. Namula ang mukha ni Zane nang maalala kung ano ang panaginip. Habang naglalakad sila palabas, biglang nagtanong si Patrick. Ilang taon ka na pala ngayon? 27 na po. Hindi halata sa mukha mo. Parang teenager ka pa lang. Ikaw po? 33 na ako. Napatango si Zane. Binilang niya sa isip kung ilan ang gap nila ni Patrick. Biglang kumalam ang sikmura ni Zane nang maamoy sa hangin ng iniihaw na isda sa di kalayuan. Natakam siya sa amoy pa lang. Nakakagutom naman ang amoy. Natawa si Patrick sabay gulo sa buhok ni Zane. Gutom ka na kasi. Napatitig si Zane sa malaking bilog na buwan sa kalangitan. Napakaliwanag nito. Ang ganda ng buwan? Oo nga, sobrang ganda. Saad ni Patrick na halos pabulong ngunit ang mga mata ay nakay Zane. Napaiwas naman ang tingin si Patrick nang magsalubong ang mga mata nila ni Zane. Oh, nariyan na pala kayo. Tamang-tama, luto na ang mga to. Saad ni Mang Erto. Inalalayan ni Patrick si Zane na makaupo. Salamat po Kuya Pat. Lalo lumilitaw ang ganda mo dahil sa sinag ng buwan. Namula ang mukha ni Zane dahil sa pagpuri ni Patrick. Pakiramdam ni Zane, sobrang ganda niya dahil lagi siyang sinasabihan ni Patrick ng maganda o di kaya cute. Laging namumula ang mukha niya tuwing kasama si Patrick. Baka maging kulay kamatis na siya. Nilagyan ni Patrick ng kanin ang plato ni Zane at ipinaghimay ng isdang dalaga. Kumain ka na marami. Baka magalit sa akin si Mommy kapag pumayat ka. Tumulis ang uso ni Zane. Natawa naman si Patrick kaya pinindot niya ang uso ni Zia. Gusto ko talaga sa babae yung malaman. Hindi yung parang butot balat na dahil sa sobrang pagpapasexy. Napakagatlabi si Zane at parang pumalakpak ang mga tenga niya dahil sa sinabi ni Patrick. Magsalita ka naman. Magkwentuhan tayo. Alisin mo ang pagkailang sa akin. Sige po. Bumutong hininga si Patrick na tila problemado. Parang sobrang tanda ko na tuwing pinupo mo ko. Pwedeng alisin mo na lang ang po. Okay na yung tawagin mo akong kuya. Tumikhi muna si Zane bago sumagot. Sige, Kuya Pat. Good. Much better. Magkwento ka tungkol sa buhay mo dati. Naging masaya ba ang pagiging bata mo noon? Hindi ka ba nahirapan? Nilunok muna ni Zane ang kinakain bago sumagot. Okay naman. Mabait si Lola Emmy at naging masaya ang buhay ko kasama siya. Binuhay at pinalaki niya ako sa pamamagitan ng pagtitinda sa palengke ng mga gulay. Napatangu-tangu si Patrick. Mabuti naman. Ako maswerte lang dahil nakita ko ni Daddy habang nagmamakaawang bigyan ng pagkain. 6 na taon na ako nun. Namilog ang mga mata ni Zane. Ano ibig mo sabihin? Malungkot na ngumiti si Patrick. Inampon ako ni Dad.
dahil naawa siya sa akin. Tanda ko pa noon habang bumabagsak ang malamig na niebe sa munti kong katawan at manipis na kasuotan. Nagmamakaawa ko kay Dad para bigyan ng pagkain. Hindi lang masarap na pagkain ang ibinigay niya sa akin, kundi magandang buhay. Ibig sabihin, hindi mo tunay na magulang si Dad? Hindi makapaniwalang tanong ni Zane. Nagkaroon ng konting pag-asang puso niya dahil sa nalamang hindi pala tunay na kapatid si Patrick. Oo, ikaw lang ang tunay na anak ni na Mom and Dad. Pero kahit na hindi nila ako tunay na anak, hindi nila yun ipinaramdam sa akin. Kaya malaking utang na loob ko sa kanila. Kaya nga lahat ng sinasabi ni Dad sinusunod ko. Kahit ang iba ay labag sa kalooban ko. Ibig sabihin, hindi tayo tunay na magkapatid? Kumabog ng mabilis ang puso ni Zane dahil sa kabang nararamdaman habang hinihintay ang sagot ni Patrick kahit alam na niya ang sagot. Oo. Galit ka ba? Madiing umiling si Zane. Hindi, masaya ako. Bakit naman ako magagalit? Wala naman akong dapat ikagalit. Mahinang natawa si Patrick at kung wala lang man siyang kamay, pinisil niya ang pisngi ni Zane. Kagigil talaga ang pisngi mo. Hindi ka tunay na Pinoy? Yung itsura mo kasi parang hindi Pilipino. Gwapo ba? Nakangising tanong ni Patrick. Hindi. Ang pangit mo kaya. Nais ni Zane batukan ang sarili dahil sa sagot. Natawa ng malakas si Patrick, tila aliw na aliw kay Zane. Pangit pala ako. Ikaw pala ang unang nagsabi na pangit ako. Sagatin mo na lang kaya ang tanong ko. Tumikim si Patrick para pigilan ang pagtawa. Ang sungit mo naman. Purong Amerikano ko. Tumulis ang nguso ni Zane at nahihiyang ngumiti. Ikaw kasi, hindi mo na lang agad sinagot ang tanong ko. Nagyabang ka pa. Oo na, gwapo ka na. Matamis na ngumiti si Patrick. Ngayon lang siya naging masaya na pinuring itsura niya. Lahat ng pumupuri kay Patrick, baliwala lang sa kanya. Pakisabi nga ulit na gwapo ko. Ang sarap sa tenga. Gwapo ka? Ubod ng gwapo. Itinakip ni Patrick ang kamay sa mukha para takpan ang pamumula ng mga pisngi. Para siyang teenager na kinikilig dahil sinabihan ng crush na gwapo. Kuya Pat, ayos ka lang? Inalis ni Patrick ang kamay na nakatakip sa mukha. Magkakasala yata ako. Kumunot ang noon ni Zane na may pagtatakang pagmumuka. Ha? Bakit? Kuya, may mansyang mukha mo mula sa kamay mo. Hindi pinansin ni Patrick ang sinabi ni Zane dahil natulala siya sa magandang mukha ng dalaga. Aaminin niya sa sarili na nabibighani siya sa ganda ni Zane. Ngunit alam ni Patrick na mali magkagusto sa dalaga dahil magkapatid sila sa mata ng mga tao. Kuya Pat? Untag ni Zane kay Patrick dahil hindi nakikinig ang lalaki sa mga sinasabi niya. Napapikit-pikit si Patrick at tumaas ang dalawang kilay. Bakit? Mukhang ang lalim ng iniisip mo. Naalala mo ba ang girlfriend mo? Buti hindi siya nagalit dahil narito ka kasama ko. Wala siya dapat ikagalit. Walang emosyon na saad ni Patrick. Napatangu-tango si Zane. Sa bagay, ako naman ang kasama mo. Ang kapatid mo. Nabitin sa air ang kamay ni Patrick para isubong pagkain. Napatitig siya kay Zane. Pakiwari ni Patrick, may himig ng selo sa boses ni Zane o nag-iilusyon lang siya. Tapusin mo na ang pagkain mo dahil maliligo tayo. Hindi ba malamig? Gabi na kasi tsaka hindi ako marunong lumangoy. Baka malalim ang tubig. Maligamgam na ang tubig kapag medyo matagal nang nakababad ang katawan mo. At kung inaalala mo na baka malunod ka, hindi kita papabayaan. Nasa tabi mo lang ako. Kinilig si Zane. Tipid siyang ngumiti kahit gustong ngumiti ng malapad dahil sa sinabi ni Patrick. Nang matapos sina Patrick at Zane kumain, agad silang nagpalit ng pampaligo nila. Naka-trunks lang si Patrick, kaya kita ang perpektong 8 abs at ang malapad at malaking katawan ng binata. Samantala si Zane, nakasando at short lang.
Hindi kasi siya mahilig sa swimsuit. Natulala si Zane sa nakikita niyang katawan ni Patrick na walang suot pang itaas. Parang kay sarap hawakan ang matigas at matambok nitong mga dibdib. At ang malapad nitong balikat na parang kay sarap haplusin. Ipiniling ni Zane ang ulo, sabay sampal sa sariling pisngi dahil sa pumapasok sa isipan niya. Napakunot noo si Patrick dahil sa pagsampal ni Zane sa sarili. Ayos ka lang? Bakit mo sinampal ang sarili mo? Oo. May mo kasi na dumapo sa pisngi ko. Kinagat ni Zane ang ibabang labi dahil sa pagsisinungaling niya. Nagkakasala na siya dahil sa maruming utak niya. Dati naman, hindi siya ganito na parang nagnanasa sa isang tao. At ang masaklap pa, kay Patrick na kapatid niya kahit na hindi sila magkadugo. Ganun ba? Tara, ligo na tayo. Hinawakan ni Patrick ang kamay ni Zane at sabay silang naglakad papunta sa tubig dagat. Nang hanggang dibdib na ni Zane ang tubig, huminto na sila. Sobrang lamig ba? Medyo. Bakit mo tinanong? Pareho lang naman tayong nakababad sa tubig. Magkaiba kasi ang resistance ng katawan natin. Sabihin mo lang kapag nilalamig ka. Yayakapin kita. Napaubo si Zane at mahinang tinampal ang balikat ni Patrick. Inuubo ka kaagad? Natatawang tanong ni Patrick dahil alam niya kung bakit napaubo si Zane. Kung hindi lang kita kapatid, iisipin ko na para-paraan ka. Hindi mo naman talaga ako tunay na kapatid. Seryosong saad ni Patrick habang titig na titig sa mukha ni Zane. Napalunok ng laway si Zane at umiwas ng tingin kay Patrick. Kahit na medyo malamig ang tubig, parang umiinit ang katawan niya. Hawak ako sa braso mo kasi lulubog ako sa tubig. Baka pag hindi ako humawak sa braso mo, pag-ahon ko nasa gitna na ako ng dagat. Pagbibiro at pag-iiba ng usapan ni Zane dahil bigla siyang nailang. Tumangulang si Patrick, biglang pagsang-ayon. Huminga muna ng malalim si Zane bago inilubog ang katawan sa tubig para mabasa ang ulo. Pag-ahon ng ulo ni Zane, sobrang lapit na mukha ni Patrick sa mukha niya dahil bahagyang nakayuko si Patrick. Mabilis na umatras si Zane. Dahil sa pagkagulat, muntik pa siyang ma-out of balance sa tubig. Buti na lang nahawakan ni Patrick ang bewang niya. Kuya Pat? Ang hirap. Sobrang hirap. Kumunot ang noo ni Zane. Ang ano? Bumuntong hininga si Patrick at umiling. Wala. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi ko. Ayoko na maging magulong sitwasyon natin. Malakas ang kutob ni Zane na may nais sabihin sa kanya si Patrick. At umaasa siyang kahit na konti, may pagtingin si Patrick sa kanya. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Hindi mo dapat malaman pa. Ano nga? Gusto ko malaman. Kumakabog ng mabilis ang puso ni Zane habang hinihintay ang sasabihin ni Patrick. Sunod-sunod ang paglunok ng laway ni Zane nang tumitig si Patrick sa labi niya. Nahigit ni Zane ang hininga nang hawakan ni Patrick ang pisngi niya. Ang inosente na mukha at mga mata mo. Alam kong malitong nararamdaman ko. Unang kita ko pa lang sa'yo, pinipigilan ko ng puso ko na magkagusto sa'yo. Pero sadyang suwail ang puso, hindi to marunong makinig. Umawang ang labi ni Zane at pinoprosesong utak niya ang mga sinabi ni Patrick. Kung tamang pagkakaintindi niya, may gusto rin sa kanya si Patrick. At tulad niya, pinipigilan din itong nararamdaman. May gusto ka sa akin? Ngumiti si Patrick, ngunit ang mga mata ay malungkot. Tumango si Patrick bilang sagot. Umamin na siya dahil baka sumabog ang puso niya kapag hindi sabihin kay Zane. Oo, Zane. Sana huwag kang mailang o iwasan ako. Hindi ko naman sinadya na magustuhan ka. Alam kong mali dahil magkapatid tayo. Sabi mo nga, hindi tayo tunay na kapatid. Oo, sa dugo pero sa mata ng ibang tao at parents natin, magkapatid tayo. Paano kung sabihin ko na gusto rin kita?
Natigilan si Patrick. Natulala saglit at ngumiti. Ngunit agad ding nabura ang ngiti sa labi. Huwag mo pahirapan ang kalooban ko. Malito dahil kapatid mo ko. Gusto nga kita. At hindi mo nga ako kapatid. Napasabunot ng buhok si Patrick at bumuga ng hangin. Malito. Mali bang magkagusto? Mali bang umibig? Tumitig si Patrick kay Zane at tinawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga. May tama ako sa'yo, Zane. Sa ngayon, hindi ko na muna iisipin ang pwedeng mangyari sa inaharap. Hahayaan ko muna ang puso ko. Pagkatapos sabihin niyo ni Patrick, walang pasabi na hinalikan niya sa labi si Zane. Madiin at buong pagsuyo ang bawat galaw ng labi ni Patrick. Isinampay ni Zane ang mga kamay sa balikat ni Patrick at sinabayan ang bawat galaw ng labi ni Patrick kahit hindi siya marunong humalik. Niyakap ni Patrick ang bewang ni Zane para mas lalong magdikit ang mga katawan nila. Zane, nakakabaliw ang labi mo. Paos na saad ni Patrick nang maghiwalay ang mga labi nila. Ganito pala ang pakiramdam ng nakikipaghalikan. Ang sarap. Para kong dinuduyan sa ere. Tumawa si Patrick at hinalikan sa noo si Zane. Akong unang halik mo? Oo. Hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend. Masaya si Patrick dahil siya ang unang halik ng babaeng tinatangi. Gusto mo akong maging unang boyfriend mo? Maalaga at mapagmahal ako. Ha? Paano sila mom and dad? Baka anong sabihin nila? Ang ibang tao, sigurado pag-uusapan nila tayo. Huwag mo muna sila isipin. Habang narito tayo sa isla, ako na munang isipin mo. Ako nang bahala kapag nakabalik na tayo sa Manila. Ano, payag ka ba? Gusto mo ligawan pa kita? Matamis nang umiti si Zane. Payag na ako. Hinalikan mo na nga ako, papakipot pa ba ako? Gusto ko rin naman. Kumapit ka sa akin, sabay tayong lulubog. Kumapit si Zane sa leeg ni Patrick. Nag-ipon siya ng hangin sa baga bago sila lumubog sa tubig. Nang mauubusan na ng hangin si Zane at wala pang balak umahon si Patrick, nagpumigla si Zane para makasagap ng hangin. Ngunit hindi siya binitawan ni Patrick. Sa halip, hinalikan siya nito sa labi para bigyan ng hangin. Nang umangat ang katawan nila sa tubig, pinagkahampas ni Zane ang dibdib ni Patrick. Balak mo ba akong lunurin? Natatawang hinuli ni Patrick ang kamay ni Zane na patuloy pa ring humahampas sa kanya. Sa pagmamahal ko, oo. Pero dito sa tubig, hindi. Binigyan naman kita ng hangin ah. Tinakot mo ko. Sorry Zane kung natakot ka. Niyakap ni Patrick si Zane at hinaplos-haplos ang ulo. Huminahon na si Zane at niyakap pabalik si Patrick. Sobrang init ng katawan ni Patrick kaya hindi niya alintanang lamig. Kapag kasama mo ako, walang mangyayaring masama sa'yo dahil hindi ko hahayaan. Namula ang mukha ni Zane nang maramdaman ang matigas na bagay ang tumatama sa tiyan niya. Tumingala si Zane para makita ang mukha ni Patrick. Napakagatlabi siya nang makita ang namumungay na mga mata ni Patrick. Kuya Pat, yung ano mo, ang tigas, parang bato. Natampal ni Zane ang bibig nang mapagtantong sinabi. Nais niyang bawiin ang sinabi, ngunit huli na. Namula ang magkabilang pisngi ni Patrick at nahihiyang nagkamot ng batok. Bahagyang inilayo niya ang katawan kay Zane. Sorry, hindi talaga mapigilan na manigas yan. Lalo na kapag kayakap mong taong mahal mo. Napayuko ng ulo si Zane at parang gustong ilubog ang katawan sa tubig dahil sa hiya. Bakit ba kasi lumabas sa bibig niya ang dapat nasa isip niya lang? Huwag mong pansinin ang sinabi ko, Kuya Pat. Nakakahiya. Sorry, kasalanan ko. Hindi ko namalayan na gising na pala ang alaga ko. Hindi ko sinasadya. Nagilty si Zane dahil sa paghingi ng sorry ni Patrick. Nagkakailangan na tuloy sila, kaya idinikit niya ulit ang katawan kay Patrick.
Mahigpit na niyakap ni Zane si Patrick. Ayos lang. Siguro normal lang naman yan. At masaya ako dahil ako ang dahilan kung bakit siya nagising. Kinagat ni Zane ang dila dahil nagmumukha siyang malandi. Pero ayos lang para mawala ang ilangan nilang dalawa. Gusto mo umahon na? Nilalamig ka na ba? Sige, matulog na tayo para makapagpahinga ka na. Alam ko napagod ka sa biyahe. Buti ako nakatulog kanina. Napatili si Zane nang binuhat siya ni Patrick na parang bagong kasal. Naglakad ito paalis sa tubig. Kuya Pat, ibaba mo ako. Baka may makakita sa atin. Ayos lang. Idadahilan na lang natin na napulikat ka. Ibaba mo na kasi ako. Kaya ko namang maglakad. Gusto kita buhatin hanggang sa makarating tayo sa silid mo. Hindi na umangal si Zane. Hinayaan na lang niya si Patrick. Niyakap niyang leeg ni Patrick at inamoy-amoy. Gusto niya ang amoy ni Patrick kahit walang perfume. Lalaking lalaki. Itigil mo yan. Lalo mo pinapainit ang katawan ko. Huminto si Zane at isinandal ang ulo sa malapad na balikat ni Patrick. Nang makarating sila sa tapat ng silid ni Zane, ibinaba siya ni Patrick. Good night, Kuya Pat. Good night, Zane. Sweet dreams at sana akong mapaniginipan mo. Namula ang mukha ni Zane dahil lagi niyang napapaniginipan si Patrick. Lalo pat hindi normal na panaginip, isang mainit na panaginip. Ikaw din, Kuya Pat. Ngumisi si Patrick nang nakakaloko. Always. Lagi kita napapanaginipan. Isang masarap na panaginip. Naghugis bilog ang mga labi ni Zane at namilog ang mga mata. Umalakak si Patrick dahil sa reaksyon ni Zane. Biro lang. Pasok ka na. Natatawang saad ni Patrick habang ginugulo ang buhok ni Zane. Napailing na lang si Zane at naglakad papasok sa loob ng kwarto. Dumiretso siya sa banyo para maligo at magbihis. Kinaumagahan, nagising si Zane na may humahaplos sa buhok niya. Good morning, Miss Beautiful. Nakangiting bati ni Patrick. Kuya Pat? Paos na saad ni Zane. Kinusot pa niya ang mga mata, baka namamalik mata lang siya na nasa harapan si Patrick. Gigil na pinisil ni Patrick ang pisngi ni Zane. Ang ganda mo, lalo kapag bagong gising. Halikan kaya kita. Itinakip ni Zane ang kamay sa bibig at umiling. Hindi pa ako nagtutoothbrush. Bakit ka nandito? Ayos lang yan. Sige na, pakis. Madiing umiling si Zane. Kuya Pat, bumaba ka sa kama. Bakit ba kasi nandito ka? Kinapa ni Zane ang mga mata kung may muta ba siya. Natatawang inalis ni Patrick ang muta ni Zane sa mata. Kuya Pat! Nahihiyang sambit ni Zane. Aga-aga pinapakilig siya ni Patrick. Alisin mo na kaya ang kuya. Boyfriend mo na ako tapos kuya pa rin ang tawag mo sa akin. Umiling si Zane at bumuntong hininga. Hindi pwede. Paano kung may makarinig sa atin? Tapos kapag nakauwi na tayo, magtataka si na mommy at daddy. Mas mabuti na yung Kuya Pat ang tawag ko sa'yo. Okay. Pero kapag maayos ng lahat, kapag alam na nila ang relasyon natin at tanggap na nila, alisin mo na ang kuya sa pagtawag mo sa akin. Dapat honey o kaya baby. Tumangot ngumiti si Zane. Sige, paano kung hindi matanggap ni ng mommy at daddy ang tungkol sa atin? Gagawin ko lahat kahit nalumod pa ako sa kanila. Ginulo ni Patrick ang buhok ni Zane at pinisil ang pisngi. Huwag muna natin isipin yon. Sa ngayon, tayong dalawa lang ang intindihin mo. Di bang sabi ko, akong bahala? Isa pang tanong, paano kung sabihin ni Dad na layuan mo ko at paghiwalayin tayo? Anong gagawin mo? Ilalaban kita. Ipaglalaban ko ang relasyon natin. Ikaw, sasamahan mo ba ako ipaglaban ng relasyon natin? Ngumiti si Zane at niyakap si Patrick. Isiniksik niya ang sarili sa dibdib nito. Sobrang saya niya dahil sa sagot ni Patrick. Oo, sabay tayo lalaban. Ngumiti si Zane at tinalikan ang bumbunan ni Zane.
Bumangon ka na para makapag-agahan na tayo. Ikaw, kung gusto mo, ikaw ang maging agahan ko. Tinulak ni Zane si Patrick at bumangon sabay irap. Ang aga-aga, kung ano nung pumapasok sa utak mo. Tumawa lang si Patrick at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng summer short. Sa labas kita hihintayin. Makapasukin pa kita sa banyo. Mabilis na pinulot ni Zane ang stuffed toy na nasa cabinet at ibinato kay Patrick. Ikaw mapanakit ka na. Porke boyfriend mo na ako. Natatawang saad ni Patrick. Tumulis ang uso ni Zane at muling inirapan si Patrick. Ikaw naman kasi, kung ano-anong pinagsasabi mo. Tumatawang naglakad palabas si Patrick. Hindi na siya nagsalita pa, baka mabato siya ulit ni Zane. Nang matapos maligo si Zane, agad siyang lumabas ngunit wala roon si Patrick kaya naglakad-lakad na lang siya. Nang hindi makita ni Zane si Patrick, nagtungo siya sa dalampasigan. Napangiti si Zane dahil sa ganda ng tanawin. Sobrang linaw ng tubig kaya kita niya ang puting buhangin. Napahinto sa paglalakad si Patrick nang makita si Zane sa tabing dagat. Nakapikit ang mga mata ni Zane habang isinasayaw ang mahabang buhok ng hangin. Hindi na malayo ni Patrick na nasa harapan na pala niya si Zane. Kusang naglakad ang mga paa niya palapit sa dalaga. Napangiti at iling siya. Niyakap ni Patrick si Zane mula sa likuran. Naramdaman niya ang pagpitlag ng katawan ng dalaga dahil sa gulat. Kuya Pat? Bango mo talaga. Sinunghot-singhot ni Patrick ang buhok ni Zane at mas lalong hinigpitan ng yakap. Ngumuwi si Zane dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap ni Patrick sa kanya. Mapipisa mo yata ako. Sorry, kagigil ka kasi. Lumuwag ang pagkakayakap ni Patrick at iniharap si Zane. Tuwing lilipas ang araw, mas lalo kong nahuhulog sa'yo. Hindi na yata ako makakabangon pa. Sana hanggang dulo kumapit ka. Hindi magiging madaling sitwasyon natin. Natatakot ka ba? Hindi ako magsisinungaling. Oo, hindi basta-basta magalit si Dad. Si Mommy, alam ko kahit papano makakaintindi siya. Pero si Dad, hindi ko alam. Mahalaga kay Dad ang magandang imahe ng pamilya. Ayaw niyang magkaroon ng issue o lamat ng pamilya niya. Mukhang mahihirapan nga tayo. Sinasabi ko na huwag nating isipin ang maaaring mangyari kapag nalaman na nila. Pero hindi ko maiwasang mag-isip. Lalo na kapag ako na lang mag-isa. Ayoko ma-disappoint si Dad pero mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo. Yumakap si Zane kay Patrick. Ramdam niya ang bigat na dinadala nito. Kahit siya nag-aalala sa magiging reaksyon ng mga magulang tungkol sa relasyon nila ni Patrick. Tama ng drama. Bakit ba napunta tayo sa ganitong usapan? Dapat wag muna nating isipin yon. Saan ka pala galing? Humiwalay sa pagkayakap si Patrick at tiningnan ang mukha ni Zane. Sa kusina, nagpaluto ng agahan natin. Lumipas ang isang linggo. Mas lalo nahulog sa isa't isa sina Zane at Patrick. Parang sila lang ang tao sa isla kung magharutan. Aray! Nalagyan ng tubig ang mata ko! Daing ni Zane. Nagsasabuyan kasi sila ni Patrick ng tubig dagat. Nasa gilid lang sila, hanggang tuhod niya lang ang tubig. Nag-alala namang nilapitan ni Patrick si Zane at hinawakan ang mukha ng dalaga. Ala, sorry Zane. Patingin nga ako. Kaya mo bang idilat ang mata mo? Baka napasukan ng buhangin. Sinubukan ni Zane idilat ang mga mata at ipinikit-pikit ito. Ayos na. Umapdi lang ang mata ko pero okay na. Talaga? Mapula ang mata mo? Kailangan ba ipatingin natin sa doktor? Uwi na tayo para mapatingin niyang mata mo. Natatawang kinurot ni Zane ang braso ni Patrick dahil sa sobrang pag-aalala ng lalaki na akala mo mabubulag na siya. OA mo. Okay na nga ako. Humapdi lang kasi napasukan ng tubig. Hindi kasi sanay ang mga mata ko sa tubig alat. Sure ka na okay ka lang? Oo nga, ang kulit. Hindi ako mabubulag. Makikita ko pa ang kagwapuhan mo.
Pinisil ni Patrick ang tungki ng ilong ni Zane at hinawakan ng kamay at naglakad. Tara, ligo na lang tayo. Nang hanggang dibdib na ni Zane ang tubig, huminto na sila. Nakalambitin ang mga kamay ni Zane sa balikat ni Patrick. Ang mga mata nilang nakatitig sa isa't isa ay puno ng pagmamahal. Hindi ko akalain na yakap-yakap na kita at bumubuo ng masayang alaala. Ako rin. Akala ko hanggang tingin na lang ako sa'yo at itatagong nararamdaman ko. Mabuti na lang naglakas ako ng loob na umamin kahit walang kasiguraduhan kung may tugon ang nararamdaman ko. Unti-unting lumapit ang mukha ni Patrick sa mukha ni Zane at hinalikan sa labing dalaga. Hinawakan ni Patrick ang likod ng ulo ni Zane para mas lalong idiin ang halik. At ang isang kamay ni Patrick ay hinawakan ng hita ni Zane para isampay sa bewang niya. Kumawala ang ungol sa lalamunan ni Zane nang tumama sa tiyan niya ang matigas na pagkalalaki ni Patrick. Umalab ang init sa katawan nilang dalawa at nang maghiwalay ang mga labi nila, pareho silang habol hininga. Binabaliw mo ko, Zane. Baka kapag magtagal pa tayo rito sa isla, hindi na ako makapagpigil pa. Huwag ka magpigil. Kinagabihan, nagtaka si Zane dahil hindi maipinta ang mukha ni Patrick. Nakasimangot ito at sobrang dilim na mukha. Katatapos lang ni Zane magbihis at si Patrick naman kapapasok lang sa kwarto niya. May problema ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Si Dad, tumawag. Bahagyang namilog ang mga mata ni Zane at kinabahan dahil sa tono ng boses ni Patrick. Baka nalaman ng daddy nilang nangyayari sa kanila dito sa isla. Baka may nagsumbong na nakita silang naghahalikan. Alam kasi ng mga tauhan dito na magkapatid sila. Anong sabi ni Dad? Tungkol sa kasal namin ni Laila. Kinukulit ni Laila si Dad at minabadala yung kasal namin. Nakagat ni Zane ang labi at pinigilan na maiyak. Nasasaktan siya na baka matuloy ang kasal ni Patrick sa ibang babae. Parang hindi niya kakayanin na makitang ikakasal ito sa iba. Pagigil ang babae na yun. Bakit kasi pumayag ka na maikasal sa pugita na yun? Natawa si Patrick dahil sa tinawag ni Zane kay Laila. Wala akong choice. Isa sa malaking investor ang ama ni Laila sa company ni Dad. At nagkasundo ang ama ni Laila at si Dad na ikasal kami. Dahil malaking utang na loob ko kay Dad. Pumayag ako. Total wala naman akong girlfriend. Kahit na may sarili na akong negosyo, hindi ko matanggihan si Dad. Dahil hindi ko naman ito maaabot kung hindi dahil sa kanya. Pero nagbagong lahat nang makilala kita. Sigurado kung yung pugita na yun ang pumilit na ikasal kayo. Sobrang kapal ng makeup. Parang si Ursula. Sino si Ursula? Natatawang tanong ni Patrick. Yung kontrabida sa Little Mermaid. Si Ursula na pugita. Kamukha ni Laila. Humalakhak si Patrick. Kung kanina masama ang loob niya, ngayon masaya siya dahil kay Zane. Selos ka? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapakasal kay Ursula. Kay Laila. Kung may papakasalan mo na kong babae, ikaw yun. Ngumiti ng malapad ang labi ni Zane dahil sa kilig. Hindi ako nagsiselos. Umupo sa kama si Patrick at tinapik-tapik ang espasyo sa tabi para paupuin si Zane. Nang hindi gumalaw si Zane, hinawakan ni Patrick ang kamay ni Zane at hinila paupo sa kandungan niya. Kuya Pat! Nakakaadik ang bango mo. Hindi lang dugo kong nabubuhay, pati ang alaga ko. Kinurot ni Zane sa braso si Patrick. Ramdam niya ang pamumula ng buong muka. Lalo na't ramdam niya ang katigasan ni Patrick na nauupuan niya. Parang batong nauupuan ko. Mahinang tumawa si Patrick at ang hininga niya ay naging mabigat. Ang mga mata ni Patrick ay naging mapungay din. Zane. Lumunok ng laway si Zane bago sumagot. Bakit, Kuya Pat? Zane. Tumulis ang nguso ni Zane sa pag-ulit na pagtawag ni Patrick. Ano nga? Wala. Bumaba ang mukha ni Patrick sa leeg ni Zane at hinalik-halikan.
Napakapit naman si Zane sa braso ni Patrick at napapikit dahil sa kiliti. Kuya Pat. Ungol ni Zane nang kagat-kagatin ni Patrick ang leeg niya. Kung sakaling nais kong lumagpas hanggang halik lang, papayagan mo ba ako? Anong ibig mong sabihin? Hanggang langit ang pagnanasa ko sa'yo, Zane. At hanggang langit din ang pagpipigil ko tuwing ididikit ang balat mo sa balat ko. Paos at mabigat ang boses na saad ni Patrick. Kuya Pat, huwag ka magpigil. Anda ako sa nais mo. Iyon ang hinihintay ni Patrick, ang pagpayag ni Zane. Kaya agad niyang hinalikan sa labing dalaga at inihiga ito sa kama. Kuya Pat! Ungol ni Zane nang pumasok sa loob ng t-shirt niya ang kamay ni Patrick. Parang nalalasing si Patrick sa matabis na labi ni Zane. Kung sa alak, kahit kailan hindi pa siya nalasing, ngunit ngayon sa labi ni Zane nalasing siya. Kakaibang tamis ng labi ng dalaga. Hindi na malaya ni Zane na naalis na lahat ni Patrick ang damit niya. Nayakap niya biglang dibdib dahil titig na titig doon si Patrick. Nakikita ni Zane kung gaanong pagnanasa ni Patrick sa kanya. Inalis ni Patrick ang mga kamay ni Zane na nakatakip sa dibdib. Huwag mo takpan. Gusto ko pagmasdan ang perpekto mong katawan. Naiya ako, Kuya Pat. May bilbil ako. Wala ka dapat ikahiya sa akin. Sobrang nakakaakit ang baby fats mo. Kahit malaman kong ganda ng kurba ng katawan mo. Para sa akin, perpektong katawan mo. Tumaba ang puso ni Zane dahil sa pagpuri ni Patrick sa kanya. Napahigit ng hininga si Zane nang sipsipin ni Patrick ang tuktok ng isa niyang dibdib. Masayang pinaubayan ni Zane ang katawan kay Patrick. Wala siyang pagsisisihan na itong nakakuha ng pagkababae niya dahil si Patrick ang lalaking unang minahal at huling mamahalin. Nakatitig si Zane sa asul ng mga mata ni Patrick. Nakatitig ito sa kisame at tila may iniisip. Hinaplos ni Zane ang matangos na ilong ni Patrick at napangiti. Anong iniisip mo? Ang nangyari sa atin. Bakit? Nagsisisi ka ba? Tumingin si Patrick kay Zane at ngumiti. Hindi. Masaya ako. Sobrang saya kaya pinapangako ko. Paninindigan kita. At kung sakali mang may humadlang sa ating dalawa, paglalaban kita. 1 linggo at 4 na araw na lang. Uwi na sina Mommy at Daddy. Natigilan sila pareho nang tumunog ang cellphone ni Patrick. Bumangon si Patrick para sagutin ang tawag. Dad? Dumilim ang mukha ni Patrick at napakuyom ang kamao. Saglit pang tumango siya at pinatay ang tawag. Anong sabi ni Daddy? Uwi na sina Mom and Dad. Sinubukan ni Laila magpakamatay dahil hindi niya ako makontak. Kakausapin ako ni Dad. Sure ako na tungkol sa pagpapakasal namin ni Laila. Nagsalubong ang kilay ni Zane at nakaramdam ng galit. Makasarili si Laila. Gagawin nitong lahat para makuha ang gusto kahit pa isakripisyong sarili. Baliw ba yung si Laila? Alam naman niya na hindi mo siya gusto. Tapos ganyan siya umasta. Spoiled brat si Laila. Lahat ng gusto niyang makuha. Paano tayo? Akong bahala. Basta kumapit ka lang. Lakasan mo ang loob mo at ihanda mo ang sarili mo. Dahil hindi magiging madali ang mangyayari. Hapon na nang makauwi sina Zane at Patrick sa Maynila. Nagpahinga ka na muna. Papatawag na lang kita kay Manang kapag hapunan na. Pupuntahan lang ako. Saan ka pupunta? Tanong ni Zane kahit na may ideya na siya kung saan papunta si Patrick. Kay Laila. Gusto ko siya makausap para malinawan siya. Na hindi ako papayag na magpakasal sa kanya. Mag-ingat ka. Umuwi ka kaagad. Sabay tayo magkahapunan. Tumango si Patrick at tinalikan sa noo si Zane. Aalis na ako. Nakatanaw si Zane kay Patrick habang naglalakad ito paalis. Natatakot siya sa kahahantungan ng relasyon nila ngunit nangako si Patrick na ipaglalaban nito ang pag-iibigan nila. Pangahawakan niyang pangako ni Patrick dahil mahal na mahal niya ito. Naalimpungatan si Zane sa mabining paghalik-halik sa pisngi niya.
Amoy rin ni Zane ang hininga ng alak na binubuga mula sa bibig. Minulat niya ang mga mata at nakita ang namumungay na mga mata ni Patrick. Kuya Pat? Munti ko na mapatay si Laila. Napabalikwas ng bangon si Zane habang namimilog ang mga mata. Ano? Bakit? Anong nangyari? Ayaw niya pumayag na umatras sa kasal at pinagbantaan pa niya ang buhay mo. Kaya nasakal ko siya. Natutop ni Zane ang bibig at naluha. Niyakap niya si Patrick at isinubsob ang mukha sa dibdib ni Patrick. Hindi mo naman kailangan na manakit para sa atin. Alam niya ang tungkol sa atin. At sinabi na niya kay Dad kanina lang nung nasakal ko siya. Pinasundan pala niya tayo sa isla. Nangihinang napaupo sa kama si Zane. Galit ni Dading sasalubong sa atin. Hinawakan ni Patrick ang kamay ni Zane at hinalikan ang likod ng palad. Kaya ko harapin ang galit ni Dad at sasabihin ng ibang tao. Ang hindi ko kaya yung mawala ka sa akin. Mangako ka, magiging matatag ka at huwag ka bibitaw. Oo, pangako. Magkatabing natulog sina Patrick at Zane at sabay nagigisingin para harapin ang bukas, ang pagdating ng mga magulang nila. You son of a bitch! Galit na sigaw ni Ronald nang makita na magkatabi at magkayakap sina Zane at Patrick. Sabay silang nagising at nagulat dahil narito na ang mga magulang nila. Parang humiwalay ang kaluluwa ni Zane sa katawan niya nang makitang galit na mukha ng ama. Para itong tigre na handang sakmalin silang dalawa ni Patrick. Malungkot si Gina na nasa tapat ng pintuan. Kalmadong mukha nito ngunit mababanaag sa mukha ang pagkadismaya. Mommy, Daddy, nauutal na sambit ni Zane. Tumayo si Patrick para salubungin ang galit na amain. Malakas na sinuntok ni Ronald sa mukha si Patrick. Napatili si Zane at dinaluhan si Patrick na natumba sa sahig. Galit na hinablot ni Ronald ang braso ni Zane para ilayo kay Patrick. Binigay ko sa'yo lahat. Tapos ito lang yung gaganti mo sa akin. Inahas mo ang anak ko. Traidor! Ikaw pang magbibigay ng kahiyan sa pamilyang to. Galit na sigaw ni Ronald. Daddy! Wala pong kasalanan si Kuya Pat. Pareho namin ginusto na magkaroon ng relasyon. Please, Daddy. Kung nagagalit ka, pati ako kasi ginusto namin to. Umiiyak at nagmamakaawang saad ni Zane. Sinampal ni Ronald si Zane. Agad na bumangon si Patrick para protektahan si Zane. Iniligay niya sa likuran si Zane at matapang na nakipagtitigan sa amain. Huwag mo saktan si Zane. Inayaan na kitang saktan ako, pero huwag si Zane. Alam kong pagkakamali namin pero mahal na mahal ko si Zane. Ipaglalaban namin ang relasyon namin. Kuya Pat. Pagak na tumawa si Ronald at sinundot-sundot ang noo ni Patrick. Ang lakas ng loob mo! Baka nakakalimutan mo kung saan ka galing. Hindi ba kayo nahihiya? Kuya pang tawag ng anak ko sa'yo tapos may relasyon kayo? Nangatalang labi ni Zane dahil sa labis na takot. Natatakot siya sa maaaring gawin ng ama kay Patrick. Hindi ako nakakalimot, Dad. Alam ko kung saan ako galing at kung paano ko narating ang buhay ko ngayon. Dahil yun sa'yo. Pero mula nung bata pa ako, sinunod ko ang mga gusto mo. Sa ngayon, puso at ninanais ko ang susundin ko. Tumingin si Ronald kay Zane. Zane! Iwalayan mo si Patrick! Dahil kung hindi, dalawa kayong itatakwil ko. Hindi ko kailangan ng ahas sa pamamahay ko. Daddy! Nagmamakaawang sambit ni Zane. Malabo na ang paningin niya dahil sa walang tigil na pagluha. Sagot! Sigaw ni Ronald. Napahigpit ang pagkahawak ni Patrick sa kamay ni Zane. Daddy, mahal na mahal ko kayo ni Mommy. Sana po maintindihan niyo ako. Mahal ko si Patrick. Hindi ko po kakayanin na mawalay sa kanya. So, pinipili mo ang lalaki na yan? Tiimbagang tanong ni Ronald. Daddy, pareho kayong pinipili ko dahil mahal ko kayo. Papalayasin ko si Patrick dito sa bahay ko. At kahit kailan, hindi ko na papabalikin. Matigas sa saad ni Ronald. Sasama ako sa kanya. Muling tumawa ng pagak si Ronald.
So, siya ang pinili mo dahil sasama ka sa kanya. Iiwan mo kami ng mami mo para makasama ang taksil na yan? Lumambot ang mukha ni Zane at tipid ng umiti. Hindi ibig sabihin na sumama ako kay Kuya Patrick ay iiwan ko na kayo. Mananatili kayo ni Mami sa puso ko at maghihintay ng kapatawaran niyo at pagtanggap sa amin. Bibigyan kita ng pagkakataon, Patrick. Hindi ko aalisin ang lahat ng binigay ko sa'yo. Basta pakasalan mo si Laila at kalimutan niyo ang tungkol sa relasyon niyong dalawa. Saad ni Ronald. Hindi ko papakasalan si Laila. Lumayas kayong dalawa! Kahit pisong duleng, wala kayong makukuha sa akin! Sigaw ni Ronald. Magkahawa kamay na naglakad sina Zane at Patrick palabas sa bahay. Zane! Anak! Sandali! Habol na tawag ni Gina. 10,000 lang to dahil wala na akong cash. Baka makalata ang daddy mo kapag mag-withdraw ko ng malaking pera. Zane, kakausapin kong daddy mo pero hindi ako sigurado kung makikinig siya sa akin. Malumanay na saad ni Gina at binaling ang tingin kay Patrick. Pat, alagaan mong anak ko. Alam ko, makakaya mo siyang alagaan dahil madiskarte kang tao. Salamat sa tiwala, Mom. Mommy, hindi ka galit? Ngumiti si Gina at inaplos ang pisngi ni Zane. Nagalit pero sino ba ako para hadlangan ng pagmamahalan niyo? Nanay mo lang ako na iniwan ka noon dahil mahina ako. Nagdesisyon sina Zane at Patrick na magtungo sa probinsya sa bahay ng Lola Emmy niya para doon magsimula ng panibagong buhay. Isinalaysay ni Zane ang nangyari sa lola niya kung bakit naroon sila ni Patrick. At naunawaan naman yun ni Emmy. Tinanggap niya sina Zane at Patrick sa pamamahay niya. Nagtrabaho si Patrick sa bayan bilang kargador at pag-uwi sa hapon, siyang nag-aasikaso sa taniman ni Emmy. Sa loob ng 1 buwan, nakapagpatayo si Patrick ng bahay kahit maliit ito pero mula naman sa pinaghirapan niya. Nais kasi ni Patrick na bumukod sila ni Zane dahil nahihiya siya kay Lola Emmy na makitira. Pat, pumapayat ka. Ang sabi ko, wag mo masyado pagurin ng sarili sa pagtatrabaho. Lalo pat hindi ka sanay sa mabigat na trabaho. Nag-aalalang saad ni Zane habang nakatitig sa pagod na mukha ni Patrick. Ayos lang ako. Kailangan ko magtrabaho para may panggastos tayo. At baka buntis ka na. Sabi mo delay ka na? Na hindi naman nangyayari sa'yo. Bukas pa kita masasamahan sa bayan para magpatingin sa doktor. Kasi sayang ang kita ko ngayon. May tracking si Aling Susan. Di pa naman sigurado na buntis ako. Bilhan mo na lang ako ng PT. Paano kung magkasakit ka? Alalahanin mo naman ang sarili mo. Hindi puro ako. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Malakas ako. Mas mabuti nang matingnan ka ng doktor. At sigurado ko na buntis ka na. Nakangiting na pailing si Zane. Paanong sigurado ka? Oo naman. Ako ang gumawa. Kaya sigurado ko. Mahinang hinampas ni Zane ang braso ni Patrick. Kakain ka na? Maghahain na ako? Ikaw ang gusto ko kainin. Ay nako, tigil-tigilan mo ako, Pat. Wala ka bang kapaguran? Kagabi, pinagod mo ako ng sobra. Pagtataray ni Zane. Ang totoo, gusto niya ang kapilyuhan ni Patrick. Ngunit inaalala niya lang ang katawan ni Patrick dahil pagod ito mula sa trabaho. Kapag ikaw, wala akong kapaguran. Parang laging mataas ang energy ko kapag nahawakan kita. Paano pa kaya kapag nakapag-charge ako sa'yo? Di full charge ako. Malakas sa tumatawa si Zane habang hinahampas ang braso ni Patrick. Kalokohan mo talaga. Kumain na nga tayo. Baka magreklamo ka na naman na malalate ka sa trabaho mo. Labis ang saya ni na Zane at Patrick nang makumpirma na buntis na nga si Zane. Nagbigay ng resetang doktor para sa vitamins ni Zane at ng pinagbubuntis niya. Habang naglalakad sila pa uwi sa bahay, naisip ni Zane ang mga magulang. Magiging masaya ba mga ito kapag nalaman na magkakaapo na sila? Lalo ng daddy niya, baka mawala ang galit sa kanila ni Patrick. Kailangan nating maikasal, kahit sa huwes muna. Saka na tayo magpakasal sa simbahan kapag may malaki na akong ipon.
Ngumiti si Zane, ngunit hindi umabot sa mga mata dahil naisip niya ang mga magulang. Pat, kausapin kaya ulit natin si Daddy. Huminto sa paglalakad si Patrick kaya napahinto rin si Zane. Ang sabi ni Mom, siya ang kakausap. At kapag napatawad na tayo ni Dad, si Mom mismong pupunta rito. Dahil alam niya kung nasaan tayo. Kung tayong pupunta sa Manila para makausap si Dad, walang kasiguruhan na kakausapin tayo ni Dad. Buntis ka, Zane. Ayoko na may mangyaring masama sa inyo ng magiging anak natin. Hindi mo pa lubos na kilala si Dad. Iba magalit si Dad. Mahirap siya magpatawad. Kaya mula sa pagkabata, ingat na ingat ako magkamali. Dahil ng isang beses nagkasala ako, grabing inabot ko at naghirap ako para makuha ulit ang loob ni Dad. Lalong naging malungkot ang mukha ni Zane kaya agad siyang niyakap ni Patrick at tinalikan sa noo. Mapapatawad pa ba tayo ni Daddy? Sana. Sana mapatawad niya tayo. Muling naglakad sina Zane at Patrick. Dumaan muna sila sa bahay ni Emmy para ipaalam ang pagbubuntis ni Zane. Sobra namang natuwa ang matanda dahil magkakaroon na ito ng apo sa tuhod. Nang makarating sila sa bahay nila, muli binuksan ni Patrick ang topic tungkol sa pagpapakasal nila. Ayaw mo bang maikasal tayo? Kahit sa huwes muna? Para kapag nanganak ka na, kasal na tayo. Siyempre gusto. Pero mas maganda na naroon sa kasal natin sina Mom and Dad. Oo, alam ko. Pero wala akong magagawa sa hiling mo. Kahit na lumuhod at lumuha ako ng dugo sa harapan ni Dad. Baliwala lang kung galit pa siya. Naintindihan ko. Sorry sa pagiging makulit ko, Pat. Kahit alam kong malabong gusto ko. Hinawakan ni Patrick ang kamay ni Zane at pinaupo sa kandungan niya. Huwag ka mag-alala. Tatawagan ko si Mommy para alamin kung galit pa si Dad. Naintindihan ko na gusto mo naroon sila sa special na araw ng kasal natin dahil mga magulang mo sila. Isinandal ni Zane ang ulo sa balikat ni Patrick at ngumiti. Masaya siya dahil ginagawa ni Patrick ang lahat para maging masaya siya. Napakabait at maalaga ni Patrick, dahilan para mas lalo niya itong minamahal. Ang bangot, pogi, at ang sipag na magiging asawa ko. Natawa si Patrick at mahinang pinisel ang pisngi ni Zane na mas lalong tumatambok. Naglalambing na naman ang asawa ko. Anong asawa mo? Hindi pa tayo kasal. Hindi mo pa ako asawa. Asawa na kita. Magkakaanak na nga tayo. Nagsasama na tayo sa isang bubong. Kasal na lang ang kulang. Tandaan mo, asawa na kita. Akin ka na. Soon, magiging Mrs. Zane Lipata Balyon ka na. Humagikgik si Zane at napailing. Nabuti na lang, hindi pa iniiba ni Mommy ang pangalan ko. Balak na kasi niyang palitan ng apelido ko. Magiging pareho sana tayo ng apelido. Oo, isa yan sa pinapasalamat ko na hindi pa nila naayos ang papel mo. At gamit mo pa ang dati mong apelido. Magkakaroon sana tayo ng problema sa kasal natin. Pareho tayo ng parents. Humalakhak si Zane na akala mo nakakatawa ang usapan nila. Naging mababaw ang kaligayahan niya at madali rin siyang malungkot at umiyak. Siguro dahil sa pagbubuntis niya. Baka hindi tayo kasal dahil magkapatid tayo sa papel. Sumimangot si Patrick at nagsalubong ang makapal na kilay. Sobrang saya mo Huminto sa pagtawa si Zane at niyakap ang leeg ni Patrick. Ito naman, pikon. Kiss na lang kita. Kulang ang kiss. Natatawang kinirot ni Zane ang tenga ni Patrick. Iisa ka na naman. Sabi mo may trabaho ka mamayang hapon hanggang gabi. Magpahinga ka ngayon para may lakas ka mamaya. Sige na, kahit saglit lang. Pampalakas ko. Ay nako Pat, ang hilig mo. Buntis na nga ako. Maisa-isa ka pang nalalaman. Malay mo, maging kambal ang anak natin. Sige na, mabilisan lang. Napailing na lang si Zane dahil sa pangungulit ni Patrick. Kaya sa huli, pinayagan niya si Patrick sa ungot nito. Lumipas ang 7 buwan. Malaki na ang tiyan ni Zane. Nasa loob siya ng bakuran habang dinidiligan ang mga tanim. Napahinto si Zane nang mapansin ang pamilyar na kotse na palapit. Humintong sasakyan sa tapat ng bakuran nila Zane at lumabas sa kotse si Gina. Mommy?
Ngumiti si Gina. Kamusta kayo ni Patrick dito? Hinihintay ni Zane na may lumabas pang isang tao ngunit wala na. Nadismaya siya dahil hindi pala kasama ang ama. Walang daddy mo. Ako lang pumunta rito. Saad ni Gina nang mapansin na parang may hinihintay si Zane na lumabas sa kotse. Ayos lang naman po kami. Pasok po tayo, Mommy. Ngumiti si Gina tumango. Ang laki na ng tiyan mo. Kailan ang kapanganak mo? Tanong ni Gina habang hinihimas ang malaking tiyan ni Zane. Sa susunod po na buwan. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, inilibot ni Gina ang paningin sa paligid. Malinis at magandang bahay niyo. Nasaan si Patrick? Saad ni Gina. Nasa bayan po, nagtatrabaho. Malaki ang pasasalamat ko kay Patrick dahil hindi kanya pinabayaan. Kinaya niyang trabahong mabibigat kahit hindi siya sanay. Pinasubaybayan ko kayo kahit na gusto kong tumulong. Hindi ko magawa dahil sa banta ng daddy mo. Mas pahihirapan niya si Patrick kapag tinulungan ko kayo. Hindi ko alam kung paano pahuhupain ang galit ni Ronald. Saad ni Gina. Bakit po ganun si daddy? Dahil sa mga pinagdaanan ng daddy mo. Bago niya narating ang tagumpay, sobrang hirap ng pinagdaanan niya. Istrikto ang mga magulang noon ni Ronald. Kaya siguro nadala niya rin ang ganong ugali. Iniingatan kasi ni Ronald na madumisan ang pangalan ng pamilya. Sagot ni Gina. Hindi ko po maintindihan pero wala naman po akong alam sa nakaraan ni Dad. Kaya wala akong karapatang magreklamo. Kasalanan naman namin ni Patrick. Natigilan sina Zane at Gina nang may marinig na tunog ng sasakyan na huminto. Sumilip si Zane sa labas ng pintuan at natulos siya sa kinatatayuan nang makita ang ama. Walang ekspresyon na mukha nito habang nakatitig sa kanya. Daddy? Kahit si Gina nagulat at kinabahan. Akala kasi niya na sa out of town si Ronald para sa meeting kaya sinamantala niya ang pagkakataon para bisitahin si Zane. Napatitig si Ronald sa malaking tiyan ni Zane. Daddy, pasok po. Nauutal na saad ni Zane dahil sa kaba. Naglakad papasok sa loob ng bahay si Ronald. Parehong kinakabahan sina Zane at Gina sa maaaring gawin ni Ronald. Nasaan si Patrick? Malamig at seryosong tanong ni Ronald. Nasa bayan po, nagtatrabaho. Bumuntong hininga si Ronald at bahagyang lumambot ang ekspresyon ng muka habang nakatitig kay Zane. Nahirapan ba kayo? Malumanay na tanong ni Ronald. Po? Gulat na saad ni Zane dahil parang biglang lumambot ang ama. Ang sabi ko, nahirapan ba kayo rito? Hindi sanay si Patrick sa hirap at mabibigat na trabaho. Nalaman kong kargador ang trabaho niya. Saad ni Ronald. Okay naman po kami. Nung una lang medyo nahirapan si Patrick. Pero kalaunan nasanay na ang katawan niya. Anong oras uuwi si Patrick? Tanong ni Ronald. Mamaya pong tanghali. Napatangu-tangu si Ronald. Kakausapin ko kayo. Sorry kung medyo natagalan bago ko kayo pinuntahan. Napaisip ako, bakit mas mahalaga ang isipin ng ibang tao sa pamilya ko? Kung hindi naman tayo buo. Mas mabuti nang ikaw ang maging asawa ni Patrick. Sigurado pa akong maaalagaan at ligtas ka sa kamay niya. Napaluha si Zane dahil sa saya, samantala si Gina ay ngumiti at niyakap si Ronald. Napakunot ng noo si Patrick nang makita ang dalawang sasakyan na nasa tapat ng bahay nila ni Zane. Tumakbo si Patrick para makarating agad sa bahay. Mom, Dad? Gulat na sambit ni Zane nang makita ang dalawa sa loob ng bahay nila ni Zane. Nag-usap-usap silang pamilya at nagkaayos. Sobrang saya ni Zane dahil sa nagpatawad na ang ama. Pinatawad na sila ni Patrick. Bumalik na sila sa Maynila dahil yun ang gusto ni Ronald. Nais ni Ronald na doon manganak si Zane. Isinama ni Zane ang lola niya dahil mas mapapanatag ang loob niya kapag kasama ito. Kailan ang plano niyo magpakasal? Tanong ni Ronald. Nagpakasal na kami ni Zane sa Huwes dahil gusto ko kasal na kami bago siya manganak. Tumikim si Ronald at tumango. Ganun ba? Sige, kapag nanganak na si Zane, magpakasal ulit kayo sa simbahan.
Buwan at araw na ng kapanganakan ni Zane habang nanonood siya ng TV, sumakit at nanigas ang tiyan niya. Lola Emmy? Nakangiwing sambit ni Zane. Katabi niya lang ang lola niya. Oh, bakit? Tanong ni Emmy. Ang sakit ng tiyan ko. Napatayo si Emmy at napahawak sa likod dahil sumakit sa bigla niyang pagtayo. Manganganak ka na yata. Zane, bakit hindi maipintang mukha mo? May problema ba? Tanong ni Gina na kararating lang. Manganganak na yata si Zane. Si Emming sumagot. Ha? Ano? Tara, dali na natin siya sa ospital. Tarantang saad ni Gina. Tinatawagan niya sina Ronald at Patrick na dadali na sa ospital si Zane dahil manganganak na. Nakatulog si Zane matapos manganak dahil sa pagod at sakit na naramdaman at nang magising siya, narinig niya ang malakas na boses ng ama na tumatawa. Kamukhang kamukha ko, ang apo ko. Ang gwapo. Tuwang-tuwa na saad ni Ronald. Nangarap ka naman. Kita mo naman na kamukha ni Patrick. Para silang pinagbiyak na bunga. Kontra ni Gina. Parang batang tumuli sa nguso ni Ronald dahil sa sinabi ng asawa. Napangiti si Zane dahil sa bangayan ng mga magulang. Masaya siya na makitang masaya ang ama na makitang apo nito. Zane, kamusta? May masakit ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Masakit ang pempem ko. Natawa si Patrick at tinalikan sa noo si Zane. Salamat, Zane. Pinagmamalaki kita dahil nakaya mo ilabas ng ligtas ang anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Umiyak ka ba? Bakit ang pula ng mga mata mo? Oo, hindi ko napigilan na umiyak nang makita at mahawakan kong anak natin. Nang mag5 buwan na ang anak ni Zane at Patrick, nagpakasal na sila sa simbahan dahil na rin sa pagmamadali ni Ronald. Si Ronald mismo ang gumastos sa lahat kahit na tumanggi si Patrick dahil may sarili naman siyang pera, ngunit nagpumilit si Ronald. Nagpalakpakan ng mga tao nang inanunsyo na ng pare na mag-asawa na sina Zane at Patrick. You may kiss the bride! Nakangiting saad ng pare. Mahal na mahal kita, Zane. Sobrang blessed ako sa buhay dahil ikaw ang naging kabiyak ko. Kayo ninatnat ang buhay at kaligayahan ko. Mahal na mahal din kita, Pat. Salamat dahil pinaglaban mo ako. Ngumiti si Patrick